pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. 17 nga mga OFW nga gindakop sa Qatar gintagan sa provisional release. Pansamantala nga ginbuhian ang 17 nga OFWs nga gindakop sa Qatar tungod sa paghimo sa pro-Duterte rally. Siring ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak nga gintagan sa provisional release ang 17 nga OFWs, 12 nga kalalakinan nga 5 nga babae samtang naghulat sa investigasyon. Ang 17 ang natubang sa investigasyon para sa legal nga pagmimiting ngan pagtirirok sinwaray permit. Pwede mapatawan sa 0 ka bulan, tubtub 3 ka tuig nga kaprisuhan ngan multa nga 10,000 nga 50,000 Qatar Riyal ang mga OFWs kung mapamatudan nga nagkasala. Tanan sira ang gitutugutan umuli sa Doha. Tungod sira ang nada sa ilarong pagyapon sa investigasyon padayon ang legal nga bulig ngan legal nga tagapayo. Diri sira gitutugutan magbiyahe sa gawasan Qatar. Ang siring ang pansamantala nga kalayaan ang kalayaan pagyapon siring ni Kakdak. Siring ni Kakdak nga ginmanduan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang DMW nga maghatag sa legal ngan welfare assistance sa mga nadadabi nga Pinoy. Bring him home. Siring ni Senador Bongo. Sa Duterte arrest, otro nagapilar si Senator Christopher Bongo sa iya mga kaupod sa Senado. Nga buligan siya na Pangulo Rodrigo Duterte ngayon na nakadetiner sa The Hague, Netherlands, nga may balik sa nasod tungod kay damo daw nga mga Pilipino ang nasakitan nga nangulila sa anay leader. Madam Chair, sa mga kaupod ko, miskin kada adlaw kita mag-hearing dinhi, I'm willing to participate. Pakiusap ko lang po sa inyo. Sana matulungan, please bring him home. Ang pahayag ni Go sa ikaduha nga hearing sa Senate Committee on Foreign Relations nga ginpamunuan ni Senador nga Presidential Sister Amy Marcos. Sigun kan Go, ang importante na makauli si Tatay Digong sa kaluguring niya nga nasod. Sa pagisiring, nakaandam naman ini ato bangon kung anuman ang mga ginakusar sa iya. Ang iliwat daw nga isa lang alang ang edad ni Duterte nga usa na nga frail, fragile and harmless. Kadungan sini na dismaya si Go sa pagkapalya sa mga ginimbitaran nga resource persons nga sumipot sa hearing kauman pungan sa Malacanang pinagi sa palusot nga executive privilege nga job Judice rule. Pagtapusan sa aton balita, mga vote buying banta sa patas nga eleksyon siring sa survey ini nga nauuso diri na pupuypoy nga vote buying. Natuod ang mayoriya sa mga Pinoy nga banta sa patas nga eleksyon ang pamalitay butos. Basar sa Okta Research nga ginpagawas, kakulop ang dako nga parte sa botante partikular ang 73% sa Gen Z, 18 to 24 years old, ngan 74% sa millennials, 25 to 34 anyos ang edad, ang nagsisiring ngan pamalitay butos ang nakapikto sa mga resulta. Sa duridilain nga reyon, diri mahamubo sa 75% sa mga botante sa Sox Card Sergeant, Calabarzon, Caraga, Northern Mindanao, Western Visayas, Barm, Memaropa, Cagayan Valley ng Cordillera Administrative Region ang natuod nga makarubat sa eleksyon ang pamalitay butos. Naibaruan nga sa Cagayan Valley, 99% sa mga botantes ang nababara kaliwat samtang sa Cordillera umabot sa 100%. Sa Luyusini, 32% sa mga Pinoy naman ang diri nagbipinsar nga makaapekto ang vote buying. Amado ato news update, Gina Vilon, Iyutag Notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas,